Mula po sa awit 136, verse 1 to 3, ganito po ang sinasabi: O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pagwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pagwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalagi panghabang panahon. Tayo po'y umupo at tayo po'y manalangin. Tunay nga po o aming mga Diyos na banal, buhay, makapangyarihan. Ang iyong pag-ibig ay pangwalang hanggan. At tunay na yung pinakadakilang pag-ibig na patuloy mong pinadarama sa amin. Pagpapatunay na binigay mo po ang bugtong na anak na si Jesus. Na dahil lalo kami nagdiriwang ng kapangkuhan. Dahil yung dakilang biyaya na yung pinagkaloob para sa lahat ay natanggap namin. Tunay nga po, napakaraming bagay na aming pagpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa aming buhay, lalo higit ang kaligtasan aming natanggap na kami ay malaya na mula sa kasalanan, malaya na kami sa kaparusahan, dulot ng dakilang biyaya na ngayon Panginoon ay aming pagdiriwang ng kapasahang ito. Patuloy na humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Inisin mo po kami at patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay. Huwag mo pong hayaan na ang kaaway ay magkaroon ng kahit simpleng paraan upang masira ang aming buhay. Tulungan mo po kami na bantayan namin ang aming pamumuhay na maging kanlutod kami sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy na pag-aralan namin ito, patuloy na araw-araw namin basahin ang iyong salita upang patuloy na ikaw ang aming maparangalan. Makita mo sa aming buhay na ikaw ang aming Diyos na lumalakad kami na naaayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin ang aming gawain, ang lahat ng gaganap sa oras na ito. Ikaw po, Banal na Espiritu, ang pumilos sa buhay ng bawat isa. Isip mo po ang anumang alalahanin, bumubulo sa amin sa umagang ito upang makapag-focus kami sa aming pagsamba. At dalangin namin bawat isa na magkaroon ng isang masayang puso, mapagpasalamat, ang patuloy na mapuri at magalilasan. Dalangin namin ang aming tagapagsalita sa oras na ito. Ikaw po ang bigay sa kanya ng karunungan. Tunay na bawat salita na ihahayag niya ay manuot sa aming mga puso, maisagawa namin ito sa bawat araw ng aming mga buhay. Dalangin namin ang aming bansa, patuloy na pagpalain mo po ito. Ilayo mo po sa lahat ng uri ng kasakiman, kasalanan, maging ang aming Pangulo. Ikaw po bigay sa kanya ng karunungan. Alam namin na ikaw po ang siya nagluklok dito upang pamahalaan. Bigyan mo po siya ng karunungan upang ikaw higit ang maparangalan sa kanyang buhay at magawa na ang kanyang mga nararapat gawin. Tunay nga po aming Ama, maraming bagay ay pagpapasalamat ko sa iyo. Tunay nga po Ama, salamat po at dalangin po namin na patuloy mo po kami samahan ng napapako sa aming gawain sa oras na ito. Lahat po ng kapurihan ay aming binabalik sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi ko mauunawa
So ngayon po umaga tayo po ay magpapatuloy na ating po pinag-uusapan in the fruit of Christmas. Ano po? So reflecting Christ through the Spirit. At sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong paksa ngayong umaga ay may pinamagatan pong goodness, the light that breaks the darkness. Ano po? Goodness, the light that breaks the darkness. Inanyayahan ko po muna ang lahat ay tumayo at ating pong basahin ang salita ng Panginoon sa magmumula po sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 14. Ating pong basahin. Doon ay may mga pastol na nasa param at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsapan. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Siya'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Amin po itinataas sa inyo, Ama, ang bawat isa, buksan po ninyo ang aming po mga puso at isipan, Panginoon, upang sa aming pong pagbubulay-bulay, pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita, talagang matunghayan po namin ang inyong pong mensahe, Panginoon. At higit sa lahat po, Ama, ilagay po ninyo sa aming puso at isipan na aming pong gawin, tupdin, Panginoon, ang nais po ninyo nagdapat po namin gawin. Salamat po, Ama. Patnubayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po. Kapatuloy ho tayo sa paksang Goodness, the light that breaks the darkness. Ano po? Ito po, sigurado ako lahat nakaranas na po na sa isang lugar o sa isang kwarto tayo po ay nakapasok o na-experience na hunaba natin na tayo po ay nag-iisa lang sa isang room. Tapos sa sobrang dilim, pati sarili mo, hindi po ninyo nakikita. O huwag ho kayong titingin sa katabi ninyo. Na-experience nyo na ho ba yan? Na madilim. Minsan po yung kadilimang yan ay nakaka-apekto po sa atin. Minsan nagugulo yung ating damdamin. Nagkakaroon po tayo ng parang takot. Ano po? Lalo ho sa mga bata. Alam niyo po ba, napakahalaga sa bata na hindi ho natin tinatakot sa dilim. Ano po? Hindi natin tinatakot. Naalala ko lang po yung aking mga anak ko nung nasa PMI ho kami noon. Mula sa gate hanggang sa aming tinitirhang bahay, medyo ho sa gilid ho yun, sa may tabing bangin. Kung sino ho nakakarating ho sa inyo sa PMI, sa Philippine Missionary Institute po, Bible School po yun. Malayo ho yung from gate hanggang sa amin. Paggabi ho, yung aming anak, yung panganay at yung pangalawa noon, madilim, hindi ho sila natatakot. Kasi nga, hindi ho namin sinanay na matakot sa dilim, kundi magkaroon sila ng tapang kahit na sila po ay mag-isa lamang. Takot ho ba kayo sa dilim? Mayroon hong kaming kabataan sa Karisa. Ayaw magpaiwan sa church dahil madilim daw. Sabi namin, babalik din kami, kukunin lang namin yung susi. Natatakot daw siya. Mga kapatid, natuwa naman kami. Talagang honest naman siya na natatakot siya sa dilim. Pero dapat ho tayo, mga kapatid, ay hindi ho tayo matakot sa dilim. Amin po ba? So, ang kagandahan lang po sa salita ng Panginoon, kahit sa gitna po ng kadiliman, ang Diyos ang unang nagbibigay ng kabutihan. Alam po natin, nung unang gabi ng Pasko, ito po yung ang mundo ay nababalot ng dilim. Hindi lang po literal na dilim, kundi dilim mula sa kasalanan, dilim sa katahimikan, at higit sa lahat, dilim sa spiritual.
na kalalagayan noong mga panahon po iyon. Ngunit sa gitna po ng katahimikan ng gabing iyon, biglang nabuksan po ang kalangitan ayon po doon sa ating pagbinasa kanina. Isang tandaan ng kabutihan ng Diyos ay dumating sa sangkatauhan. Kaya yun po yung unang Pasko at hanggang ngayon, ang Pasko ay panahon kung kailan ang kabutihan ng Diyos ay ating nararanasan. Tama po ba? Ating nadarama ang kabutihan ng Panginoon. Kasi kung walang Pasko, walang tagapagligtas na isinilang. Walang tagapagligtas na talagang magsasabing, I am the way, the truth, and the life. Kaya yung unang Pasko po ay napakahalaga. At yan po ang pinagdiriwang ho natin. At atin pong tinitingnan ngayon pong umaga yung isang salita na bunga ng Espiritu kung paano natin ito ipapakita ngayong Pasko. Walang iba po ang goodness, ang kabutihan. Amen po ba? Yan. Paano ho ba ang isang Kristiyano namumuhay sa banal o namumuhay ayon sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay? Ang unang puntos po na ating pag-aaralan ay ang kabutihan ay nagsisimula sa Diyos, hindi sa atin. At isa hong talata ho sa Biblia, sa Titus chapter 3 verse 3, sabi po ay, noong una, tayo rin mismo ay mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Mga kapatid, bago natin pag-usapan ang kabutihan na dapat ho natin ipakita, dapat ho nating tandaan na tayo po, wala sa atin. Kailangan ho nating tanggapin, hindi talaga tayo likas na mabuti. Yung mga mukhang yan, nakatingin na yan, hindi talaga yan mabubuti. Yung mga nakatingin na yan sa akin, hindi talaga mabuti. Sa biyaya lang po ng Panginoon, kaya tayo ay naging mabuti sa paningin ng Panginoon. So, ibig sabihin po, ang kabutihan ng tao ay nagbabago. Paminsan-minsan parang mayroon, pero mas madalas, wala. Ano po? Ito na ba ang totoo at hindi nagbabago? Ang kabutihan ng Diyos ay ganap, umaapaw, at hindi nagbabago. Kaya yung mga, mayroon po tayo ngayon, even yung ating mga looks ho ngayon, biyaya at kabutihan ho yan ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Ibinigay na looks ng Diyos sa kanya, ay biyaya yan ng Diyos, kabutihan niya ng Panginoon. O magpasalamat ka. O, sino ba dito naniniwala na galing siya sa unggoy? Mapalad ho tayo dahil hindi talaga tayo galing sa unggoy. At hindi rin ho tayo kamukha ng unggoy. Salamat sa Panginoon. Biyaya po yan ng Panginoon. Kaya sabi ng talata, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y kanyang iniligtas, mga kapatid. Hindi dahil sa ating mabuting gawa. Napakahalaga po to sa ating mga doktrina ng Kristiyano na tayo po iniligtas ng Diyos, hindi dahil mabait. Hindi dahil matuwid tayo. Dahil wala talaga tayong katuwiran sa ating sarili. Hindi dahil karapat-dapat tayong iligtas. Ang totoo po niyan, dahil mabuti ang Diyos. Kaya tayo po ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Kaya ang Pasko po ay hindi kuwento ng mabuting sangkatauhan na naghahanap sa Diyos, kundi kuwento ng mabuting Diyos na humahabol sa mga makasalanan at naliligaw. Yan po ang totoong kwento ng unang Pasko. Yung pangako ng Diyos mula Genesis hanggang Malakay na magpapadala siya ng isang tagapagligtas, naganap po nung ang Panginoong Jesus ay isinilang sa mundong ito. Pero noong mga panahon po yon, masamang-masama ang sitwasyon ng mundo. Bakit po? Puro galit,
Puro kasakiman ang nararanasan. Ang totoo po niyan, mga panahong isinilang ang Panginoong Jesus, mula 1 taon hanggang 2 taon, 0 hanggang 2 years old, ano pong ginawa ni Herodes? Pinapapatay niya ang mga sanggol. Ano pa ho? Inaalipin ng bansang Roma ang Israel. At higit sa lahat, ito ang pinakamasaklap, ginagawang negosyo ng mga relihiyoso ang pagsamba. Kapag pinuntahan po natin yung panahong yon, yung konteksto noong ang Panginoong Jesus ay isinilang, ang simbahan o ang templo po, marami pong tinda kung ano-ano. Mahal ang palitan ng dalam ng mga panahong pong yon. Kapag ang mga Israelite po galing sa ibang lugar, at sila po ay maghahandog, wala na ho silang dalang hayop. Pera na lang ang kanilang dala. At bibili na lang po sila ng mga pwedeng ihandog doon sa paligid ng templo na alaalaga ng mga relihiyosong mga sumasamba sa Diyos. At mahal. Mahal ho ang maghandog. Buti nga ho sa atin ngayon, wala na ho tayo daladalang mga hayop. Wala na ho tayong dalang kalabaw, baka, kambing, tupa. Ang daladala na lang ho natin ngayon na paghahandog na nais sa Panginoon talaga ay ang buhay natin. Kasama po rin ang ating paghahandog ay yung ating ikinabubuhay. Mga kapatid, sa mga pagkakataon pong yan, isinilang ang isang sanggol sa isang maruming sabsaban, sa kulungan ng hayop. Mapalad po tayo, yung iba, isinilang sa hospital. Ako po, isinilang sa bahay. Kumadrona ang nagpaanak sa aking ina. Yung iba ho rito ay talagang maayos, naka-aircon pa. Pero ang Panginoong Jesus po, isipin na lang ho natin na sa lawad, na sa lugar na kung saan ay maingay, ang kapiling po nila ay mga hayop. Hindi lang ho ba sa mga hayop? Baka sabihin niyo, kasama ko naman, hayop. Pero mga kapatid, isinilang ang Panginoon Jesus sa sobrang marumi lugar. Iyon ang naging larawan ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Ang kababaang loob, ang kabutihan ay ipinanganak sa mundong hindi karapat-dapat tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Parang katulad ho natin. Tayo talaga po, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Pero ipinaranas niya ang kanyang kabutihan. Kaya ang kabutihan natin ay laging nagbumula sa kabutihan ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayong kabutihan na maipapakita. Kung wala ang banal na Espiritu, mga kapatid, wala tayong bunga ng kabutihan. Kaya po yung sinasabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 25, yung Espiritu po ay nagbubunga sa ating buhay. Kaya ito po yung pinag-aaralan natin. Goodness, kabutihan, ay isang bunga ng Espiritu. Dahil po yan kay Kristo na isinilang sa ating mundo. Kung wala si Kristo po, mga kapatid, wala tayong tunay na pagbabago. Walang tunay na pagbabago. Mga kapatid, ang kabutihan ay hindi resulta ng ating pagsisikap. Ito ay resulta ng Diyos sa ating buhay. Ito ay gawa ng mabuting Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Pangalawang bagay na pag-uusapan po natin, si Kristo, ang kabutihan ng Diyos na ipinahayag sa tao. Si Kristo, ang kabutihan ng Diyos na ipinahayag sa tao. Kung nais po nating makita kung ano ang kabutihan ng Diyos, walang iba. Wala tayong ibang titingnan. Hindi po yung mga politiko na namumudmod tuwing bago mag-eleksyon. Ang bait naman. O kaya kung tayo po ay nangailangan, nakakalapit ho tayo sa mga politician o sa mundong ito na mayroon pong mga kayamanan.
ang pinakamahalagang tingnan po, hindi yung katabi ninyo na magbibigay sa iyo tuwing Pasko, kundi walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Ayan. Maagang pamamasko pa, wag muna. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay nagniningning sa gitna ng karaniwang gabi. Alalahanin po natin, ang mga pastol ay nasa kadiliman ng mga panahong yan. Ang mga pastol po, sila po yung pinaka-least, o sila po yung pinaka-mababang uri ng mamamayan ng mga panahong yun. Kasing amoy ho sila ng katabi nila. Hindi ho katabi ninyo. Kasing amoy ng katabi nila. Ano po yung katabi nila palagi? Hayop. Naranasan nyo na hubang maging katabi ay kambing? Naranasan nyo na hubang maging katabi ang, pwede siguro aso, mabango naman ang aso ninyo, no? Mga kapatid, yun po ang amoy ng mga pastol. At kapag darating na ho sila sa community, nagsisialisan po yung mga tao. Kasi nga sa amoy nila, amoy hayop na sila. Pero ang kagandahan po, habang sila po ay nagbabantay sa kanilang kawan, kahit wala sila sa templo, wala sila sa palasyo, wala sila sa lugar kung saan ay marangyang lugar, ano pong ginawa ng Diyos? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Hindi pinahayag ng Diyos sa marangyang lugar ng Roma noong mga panahong yon. Kung nasaan, nandun po ang emperor, nandun po ang hari at nag-ahari sa Roma at sa buong kanyang nasasakupan. At hindi rin po nagpakita ang Panginoon, ang Diyos, sa Jerusalem that time, na kung saan nandoon ang tinatawag na presensya ng Panginoon na pinaniniwalaan po ng mga Israelita. Hindi rin ho nagpakita ang Diyos, ang anghel ng Diyos, kung saan lamang nagpakita po siya sa isang simpleng lugar kung saan nandoon ang mga pastol. Isang bukrin sa gabi. Mga kapatid, ipinapakita po ng Diyos na ang kabutihan ng Diyos, inilalagay niya, inilalapit niya po, hindi lang po sa mga naghihintay ng kabutihan, kundi inilalapit niya ang kanyang kabutihan, maging sa mga taong hindi inaasahan o umaasa sa kabutihan ng Panginoon. Hindi rin po ipinapakita rin ng Panginoon sa mga taong hindi karapat-dapat at hindi handa sa kanyang kabutihan. Mga kapatid, si Kristo, nung siya po'y isinilang, ang kabutihan ni Kristo ay mabuting balita at hindi isang pasanin. Bakit po? Sabi po ng verse 10 sa English version, sabi po, a good news of great joy for all people. Yung magandang balita ay magdudulot po ng kasiyahan, ng kagalakan sa lahat ng tao. Ito po yung inabi po ng anghel nung nagpakita siya sa mga pastol. Anong klaseng kabutihan po ito? Hindi po ito paghatol. Hindi rin po ito takot. At hindi rin po ito pagkondena. Ang kabutihan po, at ito po yung unang mensahe ng Panginoong Jesus, yung mabuting balita na nagdadala ng kagalakan. Kung ang kabutihan natin ay hindi nagdudulot ng kagalakan sa iba, mga kapatid, hindi po yung kabutihan na kagaya po sa Panginoong Jesus. Anong klase po ba ang kabutihan na dulot po bawat Kristiyano? Ang kabutihan ng Panginoong Jesus ay kapayapaan para sa mga naguguluhan. Glory to God in the highest and on earth, peace.
Sa isang mundong puno ng kaguluhan, kapayapaan mula sa takot ang dulot ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapayapaan ay nagdudulot po ng kapayapaan kahit na sa isang taong makasalanan. Ang kabutihan ng Panginoon ay nagdudulot po ng kapayapaan mula sa mga taong nag-aalala. Noong mga panahon po ito, gulong-gulo po ang mga Israel kung paano ho sila makakatakas sa isang bansang sumasakop po sa kanila. Noong mga panahon po ito, malapit na pong mga nasa 5 BC, parang matatapos na, magsisilip na po, na ang inaasahan ng Israel, darating na ang tagapagligtas. Kaya po sila naghahanda na pagdating ng zero, darating na ang tagapagligtas. Kaya lang po, mas maagang dumating ang Panginoon. 3 BC. Dumating na ang tagapagligtas. At kaya marami pong hindi naniwala. Kasi inaasahan po nila, pagtugtong ng 0 or 1, darating ang tagapagligtas. Pero ang kagandahan po, ang Diyos, ito po yung sineselebrate natin. Totoong isinilang ang Panginoon at ang dulot sa atin ay kabutihan. Mga kapatid, ang tunay na kabutihan ay nagbabalik ng kapayapaan. Saan man ang pumasok ang Panginoong Hesus, nagkakaroon ng kapayapaan. At kung saan mayroon kabutihan, nandoon din po ang kapayapaan. Magkatandem ho sila. Magkasama ho sila, mga kapatid. Si Jesus ang kabutihan na nagkatawang tao. Alam po natin, nang isilang ang Panginoong Hesus, siya po ay pangako na mula pa lang ho sa Genesis. Na sabi ng Panginoon, mayroong isisilang, mayroong tagapagligtas na isisilang sa mundo. At yun po, maging sa mga aklat ng propet, especially po sa aklat po ng Isaiah, chapter 7, chapter 9, mababasa po natin yung isisilang na pagligtas. Yun nga po, sa katauhan ng Jesus. Mukhang kailangan ko na yatang magpalit ng mic. Ang kabutihan po ng Panginoon, kahit po sa kanyang salita, lumalabas ang kanyang kabutihan. Sa kanya pong mga kilos at gawa, umaapaw ang kabutihan ng Panginoon. Kung atin pong susundan yung mga ginawa ng Panginoong Hesus mula nang siya ay magministeryo, yung mga taong kailangan ng kagalingan ay pinagagaling ng Panginoon. Mga taong naguguluhan, pinapayapa ng Panginoon. Teka ko yaman. Mga kapatid, maging sa paglilingkod ng Panginoong Hesus, ipinakita po niya ang kanyang kabutihan. Alam po natin, ang paglilingkod ng Panginoon hanggang dulo ng kanyang buhay. Nanalangin nga po siya sa Ama. Ang sabi niya po, Ama, kung maaari po, alisin po ninyo ang kopang ito. Kopa ng paghihirap. Pero we believe, sa kabila ng lahat ng iyon, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa pagkilos ng Diyos. Pinakita niya ang kanyang kabutihan sa kanya pong paglilingkod. At higit po sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ibinuhos ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang kabutihan. Dahil sa kanyang kamatayan po, nagkaroon po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na dapat po ng lahat ng tao ay patungo ho sa kapahamakan, patungo ho tayo sa kaparusahan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ibinuhos niya sa atin ang kabutihan.
At higit ho sa lahat, sa kanyang pagkabuhay na magmuli, pinagtibay ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, ito po yung pinaniniwalaan natin na hindi lang po yung Pasko na isinilang ang Panginoong Hesus, kadugsong po niyan yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ikaw at ako, pinaranas niya ang kanyang pagmamahal. Panghuli po, ang paghubog sa atin ng kabutihan ay naghuhubog sa atin ng kabutihan ay ang banal na Espiritu. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Tingnan ho natin sa Galatia chapter 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, at kabutihan, at katapatan. Narinig ko po ito kanina, dinidiscuss ho sa Sunday School. No po, na dapat mayroon ho tayo. Hindi po ito basta-basta lang kusang lumalabas. Ito po'y pinapractice ng mga Kristiyano. Yung bungang inilagay ng Panginoon, yung Espiritong nasa atin, hindi ho natin yang kayang pigilan. Kailangan nating i-practice yung bunga na mayroon ho tayo. At walang iba po ay ang kabutihan. Kaya hinuhubog tayo ng Panginoon, hinuhubog tayo ng banal na Espiritu sa larangan ng paggawa ng kabutihan. Ang totoo po niyan, hindi natural sa atin ang kabutihan. Ang natural ho sa atin ay yung sinful nature ho natin. Kapag may gumawa sa iyo ng masama, ang nature ng katawan natin, gumante. That is a sinful nature. Hindi po nature natin, kapag gumawa ng masama sa atin, ay gagawa tayo ng mabuti. Ito po ay kilos at gawa at paghubog ng Diyos sa mga Kristiyano. Sa totoo lang po, dapat mga Kristiyano po ang kayang gumawa na gumanti ng mabuti sa gumagawa sa kanila ng masama. At walang ibang nag-utos po nito, kundi ang Panginoon. Di ba ang unang kasabihan? Ngipin sa ngipin. Ano po yun? Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pero binago ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gawan mo ng mabuti, daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sapagkat na may palamang hollow blocks, na may palamang bato. Pero mga kapatid, hindi ho natin nature ang pagiging mabuti. Ang nature po natin, gumawa ng mali at masama. Ang kagandahan lang po, nililikha ng Panginoon sa ating bagong puso ang kabutihan na dulot ng kanyang Espiritu. Kaya nga po, tayong mga Kristiyano na ang unang makakitaan ng goodness ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin kayang likhain ang kabutihan sa ating sarili lamang. Tanging ang banal na Espiritu na itinatak ng Diyos sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, ang kaya pong gumawa sapagkat ito'y bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano po yan? Goodness. Ano nga ba po ang Kristiyanong kabutihan? Hindi po ito'y simpleng pagiging mabait lamang po. Iba po yon. Kahit po yung masama o kahit yung walang pagkatakot sa Diyos, kaya niyang magpakitang gilas na maging mabait, maging mabuti. Mamudmud lang po yan ng kanyang mga kayamanan. Ang tingin na ho natin sa kanya ay mabuti. Hindi rin po ito sa simpleng pag-iwas lamang sa mga gulo. O kaya paminsan-minsang pagtulong ho sa ating mga kapwa. Sa totoo lang po, ang tunay na kabutihan na nagmumula sa Panginoon, na pinalalakas ng Panginoon na gawin ho natin, kahit na ho sa kabila ng mga bagay na sa paligid ho natin ay gumagawa na ng mali, ang pinipili pa rin natin ay gumawa ng tama.
Yan po yung kabutihan na dulot ng Espiritu na nasa atin. That is a goodness. Hindi ho sa mata ng tao tayo nagiging mabuti, kundi sa mata ng Diyos. Pinipili natin yung tama sapagkat ito yung nais ng Panginoon na gawin ho natin. Mga kapatid, kahit sa panahon na ikaw ay magpapakita ng pagmamahal kahit sa mga minamahal o sa mga taong hindi ka aya-ayang mahalin. Pagmamahal kahit hindi ka minamahal, pabalik. Yung sa mga kabataan ngayon, tinatawag na i-crush back mo na yan. Naririnig ko ho yan sa mga estudyante ho namin dyan sa Nehemiah. O, crush ka nito, ka-crush back mo ba siya? Yan. Mga kapatid, kahit doon sa mga taong hindi ka aya-ayang mahalin, kahit yung mga kapitbahay nating na gumagawa ho sa atin ng masama, ang utos ho sa atin ng Panginoon, pakitaan ho sila ng pagmamahal ng kabutihan. Bakit po? Sapagkat ikaw na Kristiyano, ang nilagyan ng Panginoon ng bunga ng Espiritu, which is ang kabutihan. Pagpapakita ng habag, kahit hindi ito, karapat-dapat ibigay yung habag. Mga kapatid, pagsasalamin ng puso ng Diyos sa bawat desisyon mo, yung kabutihan ng Diyos. Ngayong Pasko po, ang kabutihan ay hindi po aksidente. Dapat po yan pinapractice. Decision, gagawa ka ng decision. Ito po'y sinasadyang gawin yung kabutihan. Actually, yung aksidenteng gumawa ng mali, hindi po yon. Nature talaga natin yon. Pero yung aksidenteng gumawa ng mabuti, hindi po. Talagang dapat ho nating piliin natin na gumawa ng mabuti. Ito po ang kagandahan sa mga Kristiyano. Patuloy po tayong hinuhubog. Nililikha ng Panginoon sa ating mga puso na gumawa ng mabuti. Dahil si Kristo ang nasa atin. Ngayong Pasko po, magpakinang ng kabutihan sa kadilipan. Ngayong Pasko, at sa mga susunod pang mga araw, magpakinang ho tayo ng kabutihan. Una sa ating sarili at sa ating kapwa. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama. Mga kapatid, ang very concrete reason kung bakit po tayo gagawa ng mabuti, hindi po para matanyag tayo. Mismo nanggaling sa Panginoong Hesus, gagawa tayo ng kabutihan para mapapurihan, matanyag ang Diyos. Tama po ba? Kaya ngayong Pasko, sa buhay mo, matanyag ang Diyos. Through your life, through your deeds, mapapurihan ang Diyos. Ano nga po ba ang mga paraan upang magningning ang kabutihan ngayong Pasko? Ipakita ang kabutihan sa mga taong mahirap mahalin. Ipakita ang kabutihan sa mga taong nasasaktan. Baka yung katabi mo, kailangan ng kabutihan. Ipakita ang kabutihan sa iyo pong workplace, sa magitan ng iyong mabuting karakter bilang isang Kristiyano. Ipakita ang kabutihan sa panahon na ikaw lamang mag-isa. Ipakita ang kabutihan sa panahon na ikaw lamang mag-isa. Bakit po? Ang Diyos ay nakatingin sa atin. Mga kapatid, may isang kwento na aking pong babasahin. Mayroong isang tao na naglalakad sa dilim at maaring baka makarelate po kayo. May isang taong mula sa kadiliman, dahil po nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar, blackout pala,
Wala ho siyang makita. At tanging isang ilaw lamang po sa kanilang tahanan, isang kandila ang naroroon. At yun lamang po ang kanyang sinusundan para matumbok niya ho at makauwi siya sa kanyang bahay ng ligtas. Isang ilaw na gumabay ho sa kanya para siya ay makarating ng maayos sa kanyang tahanan. At nung makarating na ho siya sa kanyang tahanan, napag-isip-isip niya ho, sabi niya, dahil sa isang maliit na ilaw, ako'y ligtas na nakauwi. Mga kapatid, maaring ganito rin po ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga mahal sa buhay na wala pang Kristo. Yung ilaw na nasa sayo, sa magitan ng pagpapakita ho ng ating kabutihan. Kahit isang simpleng salita lamang, kahit isang simpleng panalangin para sa kanila, kahit isang simpleng tulong para sa kanila, kahit isang simpleng sandali, nagpapakita ng habag ho sa kanila, ay magpapakita po ito ng ilaw na nagsasabing ang Diyos ay mabuti. Na mararamdaman ho nila ngayong Pasko, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Mga kapatid, baka ikaw yun. Baka mayroon kayong kapitbahay, mayroon kayong katrabaho na nangangailangan ng tapik, ng kausap sa kanila ngayon. Ang maliit na ilaw ay naging lifeline sa pinakamalalim na dilim sa isang taong sa kwento ho natin. Maging dahilan po tayo sa pagtingin ng mga tao sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, bilang ho pagtatapos, ipinapakita ng Pasko na ang Diyos ay mabuti. Dapat ho maiparanas din po natin ito sa atin at makita ho rin natin at maiparanas ho ito sa iba. Ang Diyos ay mabuti. Si Kristo ang kabutihan ng Diyos na naghahayag o inihayag ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagsilang, nagkaroon tayo ng totoong pag-asa. That is the goodness of God. At ang banal na Espiritu ang naghuhubog na patuloy na kabutihan sa ating mga puso. Mga kapatid, baka dahil wala pa talaga si Kristo sa buhay ninyo, wala pang naninirahang Espiritu ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya hindi mo kayang magpakita ng kabutihan. Walang bunga ng Espiritu, baka wala pa si Kristo sa inyo. Wala pa si Kristo, ang banal na Espiritu sa inyo. Sapagkat ang totoong Kristiyano na pinananahanan ng Espiritu, nililikha ng Diyos ang bagong puso at umuusbong ang bunga. Walang iba. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang kabutihan ng Diyos. Nawa ngayong Kapaskuhan, hindi lang tayo ang mapuno ng kagalakan, kundi mamunga ng kabutihan, nagliliwanag bilang isang ilaw ng Diyos sa mundong ito na puno ng kadiliman. Mga kapatid, ikaw at ako, ang ilaw ng Diyos sa mga panahong ito. Muli po aming Panginoon, pinupuri ka po namin sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Tunay po, O Diyos, na walang anumang susukat, O Diyos, at makakasukat, O Diyos, ang iyong kabutihan sa aming lahat. At yung po, Panginoon, ay aming naranasan magpahanggang ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa diwa ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, lalo't higit, Panginoon, ay nadarama namin ang iyong goodness sa aming pong mga buhay. Nawa po, Diyos, ito rin po yung aming maipadama sa mga tao sa paligid namin at patuloy na maipakilala ka namin, Panginoon, bilang aming mabuting Diyos sa aming mga buhay. Salamat po at ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa sa aming pong pag-uwi, sa aming mga tahanan. Nawa po, Diyos, ang iyong protection ng aming maranasan
At gayon din ang isang masaganang panangalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Ikaw rin po ang magpala, Panginoon, sa amin. Sa isang linggong darating, anuman ang aming gagawin, ikaw po ang maging gabay namin, patnubay. At gayon din, Panginoon, ikaw ang aming mabigyan ng karangalan. Purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.